Have a nice day, online buddies. Nandito na naman tayo sa isa na naman nating episode na kung saan ay magbibigay tayo ng idea para sa ating mga parents, mga guardians, na kung saan sila yung nag-aalaga sa kanilang mga anak. Lalong-lalo na yung mga nasa primary grade level, no? Yung mga grade 1, grade 2, grade 3. Kasama na rin dito yung kinder tsaka daycare. So, napansin natin, isa sa mali na nakakasanayan ng ating mga tagaturo sa tahanan, lalong-lalo na yung mga magulang kasi sila yung mga first teacher ng mga anak nila. Bago nila ipasok sa school ay tinuturuan nila ang kanilang mga maliliit na chikiting kung paano magbasa. So unang tip ko sa inyo, kung kayo, regardless kung kayo ay English speaking, yung anak niyo ay English speaking or Filipino speaking student o Filipino speaker, kailangan maituro natin muna yung kanilang mother tongue, ano? Kung ano yung language nila rin sa bahay, kailangan ituro sa kanila. At sa pagtuturo nito, may mga rules. Kung saan nakita natin, napansin natin, karamihan sa mga Pilipino na estudyante, lalong-lalo na sa elementarya, binabasa nila yung mga letrang ito, mga titik, na kung saan ay abakada, ega, haila, mananga, o para, sa tauwaya. So, for your information, hindi ito itinuturo ng guro, ano? Hindi namin ito tinuturo. Nakasanayan lang ito kasi para matandaan. Okay, para matandaan lang ng mga estudyante yung pagkakasunod-sunod. Kumbaga parang acronym. Kasi nga naman, abakada, ega, haila, mana, o para sa tao. Waya, madali siyang matandaan kung ganun. Pero it's not the teaching na or lesson na tinuturo namin. Actually, hindi siya masasabing yun ang kanilang pagkakakilanlan. Kagaya nung ba. Ito, it's not ba, it's not ka, it's not da. Hindi rin to ga. Ha, la, ma, na. Hindi yan ganyan. Okay. Sir, paano po namin tuturuan yung anak namin? Una, ituro nyo muna yung sounds or yung katumpas na tunog ng bawat letra. Bawat isa dito may sounds. And learning reading is about combining sounds or letters. When you combine letters, you will combine sounds. Okay? For example, b, b. This is b. For example, sabihin ko sa inyo, yung letter B. Ito. The name is B. Okay? Ang pangalan niya, B. But the sound is, ano yung sound niya? B. Okay. Nakikita pa ba sa camera? Kung hindi nakikita, pa-flash ko na lang dyan. So this letter is letter B. In English, it's letter B. Okay. In Tagalog, the name is ba, ba, ba. Pero it's not the real sound of b, b. It's not ba, it's not ka, it's not da, hanggang sa ya. Actually, ya. Wala namang kasamang A. So, ang pagbasa dyan ay sound muna. B, 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 b. Okay, yun muna ang ituro ninyo. Yung b, b, sound. B. Okay, yung nga. B, b. Hindi ba, ba, ba. Kasi karamihan sa mga na-tutor natin, ilang taon na tayo sa nagtuturo, no? May 10 taon na tayo nagtuturo. Marami tayong ichinutor na mga nahihirapan sa pagbabasa ng mga estudyante. Kasi nga, yung foundation nila hindi ganun katatag. Binabasa nila yung mga letrang ito as may katumbas or may kapartner na A. Laging may A. Bakada, gahahalamana, nga para sa tawaya. Binabasa nila kasi nga, hindi na ipaliwanag mabuti ng pangalawa nating teacher o unang teacher ng kanilang mga anak, yun yung mga magulang. Kaya, simula sa araw na ito, ang pagbasa ng mga letrang ito ay b, b, b. Sir, paano sila matututo kung yun lang yung pag-aaralan nila? Hindi. Ima-match mo yung vowels. Ano ba yung mga vowels natin? Ito. A, E, I, O, U. Halimbawa, dun tayo mag-focus muna sa b, b sound. Okay. For example, dun tayo sa b. Pagka nakikita pa kaya, dito na tayo sa gawin dito. For example, B plus A equals ba. Diyan pa lang magiging ba ang letter B. Diyan pa lang magiging ba. Kapag pinartneran na natin siya ng vowel. Ganon din sa ibang mga letra. Okay. Pero siyempre doon muna tayo mag-focus sa B. Okay. Pag nilagyan mo siya ng E, sound ng vowel ay magiging B. Okay. Magiging B siya. So, ganun din hanggang U. Ba, be, bi, bo, bu. Yun lang muna yung ituro nyo, yung konsepto na kung saan ang lahat ng consonant, B, K, D, G, H, lahat ng mga yan, kailangan nila ng vowels. Lilima lang yung vowels natin.
A, E, I, O, U. In English, A, E, I, O, U. Lilima lang sila. Ngayon, kailangan sila ng mga letrang consonant para makabuo ng sound. At sa pamamagitan ng sound, makakabuo tayo ng syllable. Tama? Kasi yung B, nilagyan mo ng E na sound, naging B. Okay. It's another step to create a syllable. Yung mga pantig. Baba, nilagyan ng E, babae, nakabuo na ng salita. That's the first step. That's the very beginning of learning how to read. So tayo mga parents, guardians, para sa inyo tong video ito kaya ako ginawa. All of these things are for you. Thank you very much. Sana nakapagbigay tayo ng idea. Sama-sama tayo. Maliit pa lang, turuan na natin silang mag-sounds, magbasa, mag-create ng syllables or pantig. Okay? That's all for this day. Always remember that. Ito na. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Thank you. Maestro Bino Lessons.